Pinagsisikapan ng mga tao na maghanap buhay upang mabigyan ang sarili o ang kanyang sambahayan ng mas magandang buhay. Sa kanilang pagsisikap, ang iba ay nakasusumpong ng mas mahalaga at kanyang mapapakinabangan hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Gaya ni kapatid na Cindy Benitez at kapatid na Alma de Los Angeles. Natapos ko po ay tourism. Graduate po ako ng UC Baguio po. Ngayon po, nag-work po ako sa Capitol Lingayen po. Isa po akong admin aide sa Provincial Engineering Office po. Katoliko po ako. Tapos sumamba po ako sa Methodist. Kasi gusto ko pong nagsasamba lagi, ganun. Tapos nung nagkaroon ako ng pagkakataon na nakinig ulit sa iglesia, doon po, ginrab ko na po na tuloy-tuloy po. Tinuloy-tuloy ko na po. Ang bagay na kanilang nasumpungan ay pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagtanggap sa mga aral ng Panginoong Diyos na itinataguyod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo po dahil po sa kapatid na Greg po, na siya po yung kawork ko sa Provincial Engineering Office po. Nagkaroon po ako ng interest sa INC kasi parang nakwento ko po sa kanya habang nagko-coffee kami. Sabi ko parang hinahanap ko yung sarili ko. And then hindi pa, kasi Catholic po kasi ako dati. So ngayon sabi ko may kulang. Sabi ko parang hinahanap ko yung sarili ko. Sabi ko. Then sabi po niya sa akin, gusto mong itry ang INC? So doon po sabi ko, sige, itatry ko siya. And then nung one time, parang in-invite niya akong magsamba. And then pumayag po ako, and then doon, that moment po, na-realize ko na, dito yung gusto ko, ito yung hinahanap ko talaga. Nakaramdam po ako ng peace. Sabi ko sa sarili ko, ito yung gusto kong religion po talaga. Masaya po ako na nakilala kong lubos yung Panginoon dahil hindi niya po kami pinapabayaan at ginagad niya po kami. Lalo na po yung mga anak ko. Binibigyan niyo po lahat yung mga pinapangarap namin. Nakapagtapos ako ng anak ko. Basta nandyan po yung gabay niya at hindi pa ako nagsisisi na ngayon umali po ako sa iglesia dahil alam ko po na siya po yung dahilan kung bakit tinawag po ako dito. Yung mga aral na tinuturo po sa atin, dapat po nating isabuhay po. Sapagkat ang lahat ng tinuturo po sa atin ay galing mismo sa Biblia po. Sa kanilang pagtanggap sa dalisay na ebanghelyo, ay nagkaroon sila ng matibay na pagpapasya sa kanilang buhay. Ang natutunan ko po ay yung pagkikiisa at yung pagmamahal po sa kapwa kapatid po. Gusto ko po kasing ilahad sa tao na ang pagmamahal sa isang tao, diyan po nagiging masaya ang Panginoon. Pag nananalig po tayo tapos nagmamahal po tayo ng kapwa-kapatid, maging ang ating mga kapatao, masaya po ang Panginoon. Bilang pagmamahal ko po sa aking kapwa-tao, magsisikap po ako na i-share po ito sa ibang tao para sila din po ay umanib. Ang realization ko po talaga pong tungkulin ko pong magsamba. Before po kasi, magsasamba ako pag gusto ko. Pero ito po talaga is may tungkulin ka na gampanan. Susundin ko po kung ano po yung tinuro sa amin. And then, yun, every pagsamba po, dadalo po talaga. Ay, hindi pala dapat sinasamba yung mga ribulto. Dapat ang sinasamba ay ang Ama. Nung malaman ko po yung tamang daan po, ipinapahayag ko po na hanggang sa kamatayan po, maglilingkod po ako sa Panginoon Diyos. Ilan lamang sila sa mga sumailalim sa proseso ng pag-anib sa iglesia sa Distrito Eklesyastiko ng Lingayen, Pangasinan na tumanggap na ng banal na bautismo. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid sa distritong ito, malaking bilang ng mga Pangasinense ang ngayon ay naging kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Ang pinakalundo po ng pagiging masaya sa pagtupad po ng tungkulin ay ang makapagbigay po ng kaluguran at kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay ang makapaghandog po ng mga taong magbabalik loob sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Kaya ito po ang ipinagpapasalamat natin sa aming namamahala, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa patuloy po na paghikayat sa amin na
matugunan at magampanan po namin ng aming mga pananagutan sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ng makipagkaisa po sa gawaing pagpapalaganap, may bahagi po ang aming pananampalataya. Napatunayan po namin sa mga bobotismal ngayon na nakaunawa po sila. Kaya nakapanindigan po sila, sa kabila din naman ng nagdaan po sila sa mga hadlang. Napakahalaga po ng mga salita ng Diyos dahil narito lamang po sa tunay na iglesia, sa Iglesia ni Cristo, ang tunay na paglilingkod at kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya dahil po sa pagkaunawa nga nila ay nanindigan sila sa kabila ng pag-uusig. Sinasampalatayanan ng mga kapatid sa distritong ito na ang kanilang pagkikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo ay makapagdudulot sa kanila ng kabanalan na maghahatid sa kanila sa kaligtasan at magbibigay kasiyahan sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Lingayen, Pangasinan, ako po si kapatid na Jufrid B. Tamala para sa Iglesia ni Cristo News Network.